Tumatanggap na ng aplikasyon ng LTFRB para sa service contracting o ang pag-arkila ng gobyerno sa mga tsoper at operators ng public utility vehicles. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Karagdagang kita. Itong inaasa ng tsoper na si Angelico Aguilar sa pagsisimula ng Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR bukas, April 15. Kaya umaasa siyang makasali sa nasabing programa upang madagdagan ang kanyang kita. Ngayon ko naman makakatulong siya kasi yung per ikot mo may katulong ka na magbibigay sa iyo eh. Sa kasalukuyan, nasa 500 pesos lamang ang naiuwi ni Angelico sa kanyang pamilya araw-araw. Pero dahil sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo, umaasa siyang madaragdagan ito ng 200 pesos. Samantala, nagsumite na ng aplikasyon ng grupong Pasang Mazda upang makasali sa Service Contracting Program. Aabot sa 65 units ang ipinasok ng Pasang Mazda na magsisilbi sa mga rutang Quezon City, Maynila, Pasay, Parañaque at Bulacan. Ito'y malaking tulong sa aming hanay, sa aking pag-aaral. And at the same time, pati ang ating mga commuters ay mapuproteksyonan. Inaasa nga abot sa 1,200 pesos ang kikitain ng mga tsoper kada araw, habang ang mga operator ay makatatanggap din ng karagdagang kita na makatutulong sa kanilang mga gastusin. Tumatanggap na ng mga aplikasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga bus na gagamitin sa EDSA Carousel at mga feeder route. Sakop din ng programa ang mga UV Express at modern jeepney sa buong bansa, gayon din ang mga modern at traditional na jeepney sa Metro Manila at iba pang urban areas sa mga lalawigan. Maaaring mag-apply online ang mga kwalipikadong operator sa pamamagitan ng land-based SCP registration system na may mga sumusunod na requirements. Pagsang-ayon sa terms and conditions ng LTFRB, bank account na nakapangalan sa operator, plate number at case number ng sasakyan, Global Positioning System o GPS provider. Para naman sa mga lugar na may limitadong cellular signal, maaaring gumamit ng manual monitoring. Target ng LTFRB na matapos ang evaluation at onboarding sa loob ng 24 na oras mula sa pagtanggap ng aplikasyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.